Hey everyone, welcome back to our channel. And so yung video for today, continuation ng mga nakarang episode, yung unboxing ng Galactic Odyssey Collection. Pero yung today's episode, ito, isisingit ko muna itong laman ng storage box na to. Kasi nabanggit ko na sa nakarang episode, pumunta kami sa Pasita last week nga ba? Pan last week yun. Tapos, nag-iwan kami ng ibang Transformers doon at nag-pick up din ng ibang Transformers na gagamitin ko para sa mga susunod na unboxing. Sa previous episode, nakita nyo na isa. Ito. Si Punch Counter Punch from Earthrise. Ginamit ko siya dun sa nakarang unboxing sa Domino's Criminal Pursuit kasi ang characters dun ay si Barricade and yung latest na version itong si Punch / Counter Punch. Yung, anong version nga ba sila? Anong series na ba? Nalimutan pa. Kasi ito, sa Power of the Primes yung sa, yan, Earthrise. Sa Earthrise sila. Nalimutan ko na agad. Tapos, yung iba pang ginawa sa Pasita, nag-drop off din kami ng props para sa Halloween ng isang pamangkin ko. Bali, yung naka 3D print yun. Si Eka yung nag 3D print and nag-paint. Ito yung itsura niya. Ayan. Yung mga weapon ni Star-Lord. Ayan. Di na namin kinamplete yung buong 3D model kasi yung mga small parts ba pagtatanggal makain pa kasi medyo bata pa sila, baka alam niyo pag kids minsan sinusubo yung mga small parts ng toys at ayan, para maiwasan lang. Ayan, balik sa Transformers. So nangyari, si Ironworks na reunite or nakasama niya na yung Titan class na part niya, si Omega Supreme. Tapos kay Redcog, kay Grand Maximus naman. Si Slammer, si Metroplex. Yan, si Metroplex yung may pinakamarami yata na minions. Merong 6 gun and scamper. Siniwan na rin si Snapdragon, Ape Face, Battle Trap, Skytread, yung Decepticon clones, naiwan na rin. At ito, kinuha na rin si Skylynx. Ito yung mga glass cabinet at yung mga shelves, sobrang malikabok na. Siguro sa susunod na balik na lang sa Pasita sa maglilinis. Yan, so balik na tayo sa Cavite. Yan, so ito yung laman ng storage box. Nung isang araw kasi, tinanggal ko na siya dito sa box at medyo chinek ko lang. Katulad nito. Teka. Si Great Shot na, teka, adjust ko lang yung view at medyo hindi kita. Yan. So, napansin ko nung pagkakuha ko dito, dahil nga may mga white na parts siya, nagkaroon na ng mga discoloration. Kasi nga, siguro kahit konting sunlight lang na makapasok sa room kung saan naka-display yung mga figures, malaki na yung chance na magkaroon ng discoloration. Yun nga, iba kahit nasa loob ng storage box or sa original na packaging, nagkakaroon pa rin ng discoloration pag tumatagal na. Luckily, itong si Skylynx, hindi pa ganun kalala. Ayan. Kinuha ko si Skylynx sa Pasita kasi nga yung bubuksan ngayon, related din siya dun. Na may makita natin.
Sino pa ba yung makinuha ko? Ito. Yung Micromaster partner ni Omega Supreme, kinuha ko muna. Si Countdown yata to. Yung pangalan nitong character nito, si Countdown. And yung Blast Effects. Yan. Ito yung kay Omega Supreme. At ito naman yung kay Skylynx. Yung ibang Blast Effects nandito din. Kinuha ko na. Tapos, kasi, ito, kinuha ko rin ng ibang characters na to. Excuse me. Si Fangry sa Titan Master Fangry from Titan's Return. And ito rin si Horrible ba or Terrible. At ito, si Cancer naman sa Legends, Takara Legends. Kinuha ko sila kasi yung nabanggit ko nga dati, pinapad ko ulit yung mga lumang series ng Transformers. And ito, saan nga ba sila? Sa Super God Master Force. Ayan. Sayang nga lang, medyo mahirap kolektahin yung mga Transdetector nila. Kasi, ano ba sila? Ma-exclusive din yata yun eh. Yung sa Buzzworthy Bumblebee na series of toys. Teka. Sino na nga ba yung mga na-release? Si Fangry yung una. Tapos meron na rin si Squeeze Play. Ayun. Kaya ayun. Kung sakaling swerte na at makakita ng copy nila, nakaready na yung tatlo dito. Tapos kinuha ko lang din to. Si Spike yata to, tsaka si Daniel ng Transformers. Pero binaliktad din na yun niya eh. Ayan. Mga Titan Master sila ito eh. So, kabila, si Ultra Magnus and si Fortress Maximus. At, teka, try ko muna sila. Para hindi masyado makalat yung table. Yung isa pa na kinuha ko dun sa Pasita, isang combiner. Ayan, si teka, Leo Kaiser. Hindi siya kita sa screen masyado kasi mataas. Ayan. Ito rin, itong mga white na parts na to. Pero kasi ito sa perfect effect to eh. Yung mga hands and feet, nagkaroon din ng discoloration. So, yung ibang gray parts dito nagkaroon na rin. Kinuha ko to kasi para may kasama si Death Source. Siya lang yung isa sa mga available na character doon na related kay Death Source na Decepticon din. Or, ang tawag sana sa Japanese nga ba? Destrons. Yan, Destrons. Yan. Medyo napabay intro din sa mga characters or figures na kinuha sa Pasita at iniwan din sa Pasita yung iba. At ito na yung main event para sa unboxing for today. Ayan. From Transformers War for Cybertron Trilogy Galactic Odyssey Collection. So ito yung packaging. Ito yung sa taas ng box. Symbol niya kadugtong dito sa gilid. Sa bilang side naman yung mga warning. Yan. Sa likod, yung logo lang yan. Dito, wala masyadong makikita. At ito, yung sticker, may cut na dito kasi nga, tuwing dinideliver yung mga package dito sa bahay, kung from Lazada or Shopee, check agad para kung may issue yung item, madaling ibalik. So ito yung Galactic Odyssey Collection, Metropolis Rescue Mission. Yan. Tiyata, yung may pinakamaraming figures doon sa buong Galactic Odyssey Collection. Kasi yung sa iba, yung sa Paradron, dalawa lang sila. Sa Biosphere, dalawa lang din. Yung sa Micromasters, yun sa 6. Sin last episode din sa Dominus, dalawa din. Seto. May 2 deluxe figures at may 4 na Micromasters. Apat to. 4 to. Ayan. So, buksan na natin. Ililisan natin sila sa packaging.
Ito pala yung mga included sa loob ng box. Ito, syempre, instructions. At itong cardboard nito. Kung gusto niyang basahin, ayan, kayo nang bahala. I-pause niya lang kung gusto niyo. Tapos ito yung sa kabilang side. At ito yung sa loob ng box, yung symbol ng Botropolis. Yan. Yan. So, natanggal ko na sa packaging itong sila. Medyo maraming characters to itong sa Botropolis Rescue Mission. Kasi nga, ayan, dalawang modulator. Si Ironworks. Ayan, si Ironworks din to, pero yung color niya dito, pang space station na white, blue, and red. Yung unang version kasi ni Ironworks, parang binaga yung kulay niya para kay Omega Supreme. Ito naman, para dito sa set na to, yung kulay niya. Tapos, itong kasama niya, si Overair. Hindi ko lang malala kung yun din yung name ng isang character na ganito yung mold. Tapos, itong Micromasters na to, kung tama tanda ko, si Fuser and... Teka, check lang instructions. Ayun, si Fuser and Autobot Blastmaster din ito. Pero iba rin yung color nila compared dun sa default. Siguro pag gano'n na lang, sa kabilang table na lang, pagka ginawa ko na yung alt mode nila, papakita ko. Ito. Yung default kasi nila na-unbox ko na rin dati. Nandito sa channel. Tapos ito naman si Missile Master and si... Teka. Hindi ko pa kabisado yung names nila eh. Missile Master and Moonrock. Yan. Yung dalang Micromasters. Yung dati, nung unang naglabas ng mga images nitong set na to, parang sabi ko, ang ganda kasi yung pagka naka-alt mode silang lahat para may nabubus yung space station. Tapos parang after ilang months yata, may nag-post din kasama si Skylynx. Tapos meron din kasama si Galaxy Shuttle. Yun, tapos parang sabi ko dati, sana magawa ko rin yung ganong set na kompleto din. And ayun, ito na sila ngayon. At si Skylynx, kaya ako kinuha rin sa Pasita. So dahil kanina ko pa sinasabi nito sa alt mode nila, susubukan ko na silang i-transform. At unahin ko na itong... Ito nga pala. Kung familiar kayo kay Double Dealer, meron din siyang ganitong accessory or weapon. Sabi ko mga ito, Yan. Para, papakita ko lang din. Yan. Oops. Tumangkad na kasi itong Double Dealer na to eh. Kasi nilagyan ko ng 3D printed na leg extensions dito. Hindi siya masyadong kita sa screen. Adjust ko nga yung camera. Ayan. Kung napapansin niya, ito nasa shoulder niya. Tsaka itong weapon na hawak niya. Ito rin yan. Iniba lang yung kulay. Ayan. Ayan. Tabi ko muna. Ayan. Balik tayo dito sa Micromasters. Unahin muna natin itong sila, Fuser and Blastmaster. Tatandaan ko pa naman siguro yung transformation nila. Sana. Natin. Ito na yung combined mode ni Fuser and Autobot Blastmaster. Na medyo nalimutan ko na ulit yung transformation.
Kaya medyo natagalan. Ayan. Nasa sa side. Ngayon naman, itong si Moonrock and si Missile Master naman. Yun pa pala, isa nalimutan ko nung umuwi sa Pasita. Nalimutan ko i-check yung box ng lumang Transformers. Nandun yung lumang Autobot and Decepticon clones. Yun yung pinaka ng Transformers namin ng kuya ko. Tapos yung Micromasters din dati, yung 90s version. Meron din kasi ng version ito dun, yung lumang version. Nalimutan ko i-check. Ganda sana ng ano. Ito rin, yung kay Fuser and Autobot Blastmaster. Nalimutan ko. Sayang. Kasi sana comparison ng kanilang G1 version. Yan, hindi ko na naman chinek instructions kaya yan, medyo hindi sakto yung transformation kasi nalimutan ko na naman. May maunang steps. Pero darating din naman dun. So, ayan. Ito na sila. Missile Master and Moonrock. And ito na si Fuser and Blastmaster. So, lang alt mode. Ayan. Kaya naman, i-transform natin si Ironworks, yung Metropolis version niya. Sana lang tandaan ko pa kung paano. Or, mas maganda kung sisilipin ko lang din yung instructions.
At yan. Hindi masyadong pantay. Yan. Ito, ito na talaga yung alt mode ni Ironworks and Overair na pwedeng pagkabitin. So, ganito daw maging pwesto nila. Sa left side, itong si Overair. Iko-connect dito kay Ironworks. Tapos, ito naman, yung malaking rocket na to, i-connect dito yung combined mode ni Fuser and Blastmaster. Ayan. Tapos, sa bandang likod. Ayan. At ito naman, teka, hindi siya kita. Dito naman i-connect. Ayan. Teka. Tapos, ito naman si Moonrock and Missile Master. Pwede sa dito ilagay. Tapos, teka. Kasya kaya dito sa table. Teka, transfer pala si Skylinks. At, hindi kasya sa frame. Teka. Yan. So, pinagkabit ko na si Skylinks na naka-base mode kay Overair at saka kay Ironworks. Ayan. Ayan. Ang kulang na lang si Galaxy Shuttle. Buti lang meron siyang pre-release. At mapag-pre-order na rin ako ngayon para makomplete itong space station ng Autobots. Ang ganda kasi nagmamatch yung colors nila. Ito. Hinakaw ko kayo Mega Supreme yung kanyang Micromaster Companion. Napunta muna dito. Yan. Yan ang itsura ng Metropolis Rescue Mission. Kasama si Skylinks at si Countdown. And tapos dito sa space na to, yung si Galaxy Shuttle pagka dumating na. Yan. At dahil na-transform na natin si Overair, Ironworks, yung Micromasters, si Fuser, Autobot Blastmaster, Moonrock, and Missile Master, pati na rin yung si Skylinks at si Countdown. Dito ko na muna tatapusin yung video. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. At kita-kita na lang sa susunod na video. Bye-bye! Yan. So, eto na yung alt mode ng Metropolis Rescue Mission kasama si Skylinks. Tapos, nalala ko na, nandito nga rin pala itong mga mini-bots na to, si Cosmos. Meron din kasi siyang kasama na version ni Blastmaster. Ayan. Tapos, ito naman yung default na colors ni Fuser and Blastmaster. Tapos, nandito rin si Swerve. Tapos yung kanyang partner na minicon, si Phaser or Fuser. Ayan. Si Galaxy Shuttle na lang tagahulang para mabuo yung set na to. Ayan. Si
Siningit ko lang tong video kasi kahapon, nung nag-record ako, hindi ko na ilabas tong MicroMasters. Ito yung default colors. And itong ibang versions nila.